are even a little bit more comfortable, a little more happier. Good night, beautiful lady. Rat panty, naka-underwear po siya. Ang sabi niya, nice angle. And ang reply po ni Sir Matthew is, there's pillow blocking the full view. Yung po yung masama, ma'am. Kasal ho ba kayo? Opo. Pero nabalyo siya dahil sa kalokohan mo. Ikaw yung ugat ng problema. Sabi ng isang netizen, unfair ng batas, idol. Sorry kasi kahit alam ko na napakabuti mong tao. Sorry kasi alam ko. Sir Alvin, nakakalungkot po itong ilalapit yung problema sa amin. So si ma'am galing Hong Kong, pag uwi dito sa halip na dumiretso sa bahay ninyo, nakikipaghiwalay na. Opo. Sa anong kadahilanan daw po, sir? Sabi niya po sa akin ay may bago na daw po siya. Hindi na daw niya po ako mahal. Wala na daw po siyang nararamdaman sa akin. Kailan niya po nakilala tong bago niya? Mga 3 months po yun. Sabi niya sa akin, may mga dati pa naman po silang combo na nabura na lang po. British po siya. Saan po? Sa Hong Kong? Oh, pinantahan lang daw po siya sa Hong Kong. Kung matanong ko lang po, anong trabaho niyo po, sir? Electronics po, operator printer. O maganda po yung hanap buhay niyo. Ilan pong anak niyo, sir? Isa lang po. Magandang hapon po, Ma'am May. Ano bang nagawa niya para mangyari sa kanya itong... Matagal na po kasi kaming nag-aaway din. On and off po. Bawat away po namin, minsan po talaga hindi po talaga okay. Yung trabaho ko po kasi sobrang hirap po. Tapos once lang po yung day off doon sa amin. Tapos parang pinagbabawalan po niya akong lumabas, ganyan. Tapos makipag po sa mga kaibigan, ganyan. Gusto niya, doon lang ako sa bahay. Kasi sobrang pagod din po kasi yung trabaho doon. Hindi rin po ganun kadali. Alam ko po ang trabaho ng isang OFW. Isang araw lang. Pero ang mahirap po maunawaan para sa amin, para sa akin, ako po matagal nang nakahalubilo mga OFWs at tumutulong sa mga OFWs natin, ay umalis ka dito na maayos kayo. Pero despite that, nagkaroon ka ng opportunity na makipag-communicate sa isang British national at pupuntahan ka sa Hong Kong para lamang sunduin. At ayan, may picture tayo. O di po ba? Yung po yung masama, ma'am. Kasal ho ba kayo? Opo. Anong pangalan po? Matthew po. Saan po siya nakatira? Tagig po. Anong trabaho niya po? Manager po siya dito sa may BGC. Paano po siya nakilala? Kaibigan niya po talaga yung kachat ko po. Tama lang naman, maging mahigpit siya kung ganun pala. Nagsimula lang din naman po akong ng mga kachat nung lagi nga po aming nag-aaway. Sabi niya po sa akin, bahala na daw po ako kung ano daw po gusto kong gawin. Tapos basta sa kanya lang daw po yung bata. Kagabi po, nandun po siya pero umuwi po siya. Bumalik po siya ng madaling araw. May dala pong kutsilyo. Tinakot po aming mag-ina. Ay sir, bawal naman yon. Hindi pwede yon. Mababaliktad ka rito. Imbis na ikaw may kaso laban sa kanya, ikaw makakasuhan dito, sir. Sabi niya po, papatay niya daw kami mag-ina. Inano niya po ako, pinagbantaan niya po ako. Pinarsa niya po ako na may mangyari sa amin. Tapos gusto ko pong umiyak. Ayaw niya po akong mag-ingay. Kung napapatayin daw po niya yung anak namin, pati ako. Wala naman po akong kutsilyo. May kutsilyo man po, hindi ko po hawak, nakaganyan lang po. Sabi ko, sa ginawa mo sa akin, ang sarap nang mamatay tayong 3 ngayon. Yun po talaga yung ko. Ay masama yun, sir. Ginugol ko po yung ko sa kanila, sa kanya. Pinapadala niya naman po, wala naman po nangyayari kasi hindi ko naman po napakinabangan yun. Napunta po yun sa pundar namin na bahay at saka lote. Natitira lang po dun sa sahod niya, 5K. Tapos may trabaho ko, yun na po yung pinang-aabuno ko. After po namin makabayad ron, yun, naganyan na po siya. Hindi ba totoo yung sinasabi niyang pag day off niya, pinipigilan mo siyang maglabas at steady lang doon sa bahay ng kanyang amo? Nung una naman po, hindi ko po siya pinipigilan kasi nalabas lang naman po siya. Pero po nung mga tumatagal na po, nakakilala po siya doon ng mga kaibigan na hindi ko po alam kung ano yung pinagmamalaki niya pa na mga ginagawa daw sa asawa. Ganito, na nagluloko din. Napunta po siya sa bar, nagiinom. Doon na po ako nag-umpisang magbawal. Tapos, yung pong isang beses, na-aksidente silang dalawa ng kaibigan niya. Yung kaibigan niya lang po yung nabangga. Lasing po sila nun. Tapos sinabi ko din po sa mama niya, doon sa ate niya, nagalit pa po sila sa akin, hindi nila ako pinaniwalaan. Tapos nagpahikaw po siya sa pusod. Nag-away din po kami nun. Kadalasan yung mga babae, nagpapatato, nagpapalagay ng hikaw sa pusod, sa tenga.
Yung, Yun po dahil gusto lang nila na para they have the freedom to do it. nung nandun lang po siya, pero nung nandito po siya, hindi naman po siya nagpapaganon. So parang siselos ka, baka meron siya, kaya siya gumagawa ng nagpapaganda para sa isang tao. Duda na rin po talaga ako noon. Wala lang po akong ebidensya nun. Kaya actually po, may in-upload po ako doon sa cellphone niya na nakakasave nung kahit na-delete na. Nabura ko lang din po kung saan. Pang ilan na po niya yung match na yan. Tapos, ang gagawin niya po, pag hindi siguro siya nag-click ng una, makikipagbalikan sa akin. Tapos, pag hanggang sa nag-click nga po niya sila, yun, tuluyan na kung pag uwi dito, gusto na daw niya ng closure namin. So parang panakiputas ka muna. Opo. Nakiusap ko sa akin nung una. Dahil hirap na hirap ako nagko-contraction. Hanggang sa nagkaluslos ako, yun nga sabi mo, mag-abroad ka para mapagamot, mapaopera ako, tapos makabili ka ng sariling lote, uwi ka na. Pero anong inuwi mo? Akala ko surprise mo kami para mabuo tayo. Yung pala, surprise mo, pakikipaghiwalay ka sa amin. Kaya po napaaga po ako ng uwi kasi gawa po ni Matthew. Tinulungan po niya akong makauwi tapos ika-cover niya po yung hanggang December ko. Kasi hirap na po kasi ako doon sa trabaho ko. Pwede ka naman lumapit sa DMW, pwede ka naman lumapit sa akin. Hindi mo na kailangan si Matthew para tulungan ka makabalik sa Pilipinas. Andito naman yung gobyerno natin at kasama na ako doon. Mas malakas pa ako kaysa kay Matthew. Kung anong nagagawa ni Matthew, triple pa, quadruple pa ang kaya kong gawin. Yung nga din po, yung ano daw po yun, yung sundalong secret agent daw po yun. Secret agent? Pag daw po nagka-problema sa akin, sabihin lang daw niya, pupuntahan daw po ako. Baka yung parang James Bond. Hindi ako Ano siya, 007, 008, 009? Hindi po manager po yung trabaho. Parang security po siya nung nakalaban ni Pacquiao po na si Mayweather po ba yun. Pero yung trabaho po niya dito, manager. Kaya kasi Wala sir, huwag ka matakot doon. Mamaya, pa-deport pa natin yun eh. Pag talagang totoong babantaan ka nung British national na yun, pa-deport ko pa siya. Agent X44 ho ba? Kasi nga po, nag-ano po ako sa kanya na Ito yung minute is nagsabi, Agent X44, sabi ni Orly. Sinisira niya yung pamilya ninyo at baka naman yung kumpanya maawa dito kay Sir Alvin, i-deport siya pabalik ng London. Sabi niya sa akin, alam daw na may asawa siya, ay okay lang daw doon sa British. Kasi nga, Tawag mo immigration, hindi pa operate na lang natin. Seryoso, hindi ako nagbibiro. Magkukortehan, harangin ka sa immigration natin, hindi siya makapasok, ikaw naman hindi ka makakalabas ng bansa. sinunog niya na rin naman po yung passport Ha? ko din. Lahat po ng requirements ko, pinunit niya po. Sinabi ko po kasi sa kanya, hiwalay na po kami. Nagsinungaling ka pa, di wala. Yes, balik ko lang din po itong pera galing dun sa ano niya. Tsaka yung cellphone po niya. Magkano ba naman itong pera? Nabawas lang po dyan yung pinamasahe namin papunta dito. Wala akong pera. Di dyan po ako kumuha. Nang hingi po ako dyan sa wallet niya. Ipalitan ko na lang po sir. Kaya po magkasabay kami ngayon pumunta dito kasi natatakot po ako kasi sinasabi niya po sa anak ko, tara magpasagasa na lang tayo sa malaking sasakyan. Kaya sumama po ako. Papatunayan po ng anak ko yan kung paano po kami tirato kagabi. Tinakot po papatayin Hindi, kami. sige. Ako pakulong mo kung ako ang mali ay. Kahit papatay mo pa nga Namin ako ko doon sa naman po matyo yung mo eh. kasalanan ko. Kaya lang ho yung pagbabanta niya po kagabi na po, nagkapobya po yung anak ko. Hawak niya po kasi Huwag niyo pong dinadama yung bata, sir. Maling-mali na po yun. Wala, hindi Kahit, naman po ako kahit sabi nagdadamay. nung Nagagawa na lang po yun ang niyakap na kwento. po siya nung anak ko, sinabi nung anak ko, Papa, mahal tayo ng Diyos. Sinigawan niya po yung anak ko. Sabi niya, wala. Sinasama ko sa simbahan yun ay ikaw, kahit anong anak ko, dati ka nagsisimba pero naging ganyan yung ugali mo. Mabuti pa yung anak mo, naka-adapt pagsama ko sa simbahan. Alam kong may mali ako, pero dapat hindi ko ginawa yun. Bakit? Alam ko din na, bakit mo ginawa din sa akin yun? Ako, inamin ko sa iyo, simula sa pool, inamin ko sa iyo yung kasalanan Pero paulit-ulit mong ginagawa. Pinakita ko sa iyo yung ano. Kayo po ba ay willing na mag-usap ang dalawa na Hindi para na po. Ako magkabalikan? po, hindi na. Gusto ko po siyang kasuhan. Kaya naman siguro kayong dalawa magkaroon ng intervention muna alang-alang doon sa bata. Lalo na narinig ko na nagbitaw ko ng salita na hindi maganda sa tenga ng bata at binerify po nila Odette at talagang totoo sabi ng bata. Only then, after that, then kung gusto niyo po siyang kasuhan, kasuhan niyo siya. Narinig din Natakot po niya siya. sa bata na sabi niya, sarap laslasin yan liig mo. Saan mo na ako mga sinasabing ganyan, dinadagdagan mo na lang yan. Maling-mali itong si lalaki. Kahit nabaliktad-baliktad ng mundo. Pero nabalyo siya dahil sa kalokohan mo. Ikaw yung ugat ng problema. Kaya ako- But anyway, yung problema mo ngayon, sir, is ay yung anak mo, dinadami mo sa problema niyong mag-asawa. Idadaan kita sa intervention ng mga psychologist, pati yung sa DSWD ng bata. Kasalanan ko po, alam ko Okay. po yun, pero Ma'am, dalawang klaseng lalaki meron sa mundo. Yung una, maunawain at malakas ang dibdib at emotionally, mentally.
At meron naman yung marupok na madaling masaktan at natutuliro. Nag-react agad. Hindi maganda yung reaksyon niya sa mga bagay-bagay na pumapasok sa kanyang isipan. Nakikita niya, ito siya. Yung sasabi mo dapat mag-usap, yun yung mga lalaking malakas ang dibdib, malakas physically, emotionally, mentally. May ganun. It so happen, ito siya, marupok. Kaya nakapagbitaw siya ng masalita na hindi dapat, pati anak niyo, dinama niya, marupok siya kung tutuusin. Paano hindi siya masasaktan? Makita niya yung picture niyo, di ba? Lalaki, ang daming iba-ibang posing. Bumigay siya. Nung pagbigay niya, yun nga lang, nadami yung anak niya, which is mali siya. At hindi naman pwedeng gamitin sa korte yun, kasi nagloko yung misis, kaya na-trauma yung anak ko, may kaso pa rin siya doon kung tutuusin. Attorney Garrett, am I right? Yes po. Unfortunately for us, we don't have a domestic violence law aside from the violence against women and children. Unfortunately, this cannot be used for the benefit of the man. Kasi po, Senator, sa loob po ng violence against women and children, recognize nga po doon yung tinatawag nating battered woman syndrome, kung saan may exempt po from criminal liability ang isang babae pag pinakita natin na yung actions niya, criminal, was caused by the abuse done to her. Dito nakakalungkot din kasi nakita ko naman yung sa lalaki, it looks like yung violent tendencies and suicidal tendencies niya, tulad ng pagsabi niyang magpasagasa na lang tayo, was caused by the abuse he suffered psychologically. Unfortunately, Senator, po nakakalungkot kasi if babae si sir and the same thing was done to him, yun sana sir, no? Pwedeng, pwedeng magamit yun as a way na hindi mabigyan ng criminal liability yung lalaki. Pero dahil nga violence against women and children ang law natin ngayon, wala pong maka-file. So why don't we come up with a law? Magpasa tayo ng bill na tulad nito na yung mga babae na kinakawawa itong mga lalaki, may kalalagyan, pwedeng kasuhan. Yes, Senator, we actually refiled one of our bills from our first Congress. Nag-refile po ang ating opisina, Senator, ng Domestic Violence Act na removes yung gender sa violence against women and children. So, wala na pong kasarian na requirement. As long as there's domestic violence between people in a relationship, pwede na. Ngayon po, Senator, nasa Committee on Women and Children headed by Senator Ontiveros, unfortunately po, hindi pa po siya na-hear. So, maybe I can follow up with their office po, Senator, para maupuan na po yung bill. So walang kaso itong si babae dahil sa kanyang mga actions na balyu si lalaki. Criminally speaking, Senator, if she did not have any sexual contact with a foreigner, mahirap po, no? Kasi wala naman tayong physical injuries sa ating revised penal code. Wala naman po psychological abuse doon. If anything, unjust vexation lang po, Senator. Ang pinakamababang, yun na po ang krimen ating masasampa. Fortunately for the male, he is still liable. Lalo po kung mapakita natin na yung kanyang pagbabanta already had developmental effect doon po sa kanilang anak. Child abuse po. And yung kanyang pag-threaten actually falls under psychological or emotional abuse under violence against women and children. Even though nagkamali dito, in my humble opinion, is yung babae po. And again, ma'am, siya ay naging ganito ng dahil sa inyo. Naintindihan ko po yun. Dapat maawa ka rin sa sitwasyon niya. Alam ko po na Tama, hindi siya umiinom, hindi siya nagsusugal, hindi siya ng bababae, hindi siya nagdodroga. tulong po, kasalanan ko po talaga lahat. Buti sana kung ginagawa niyang apat, batukan ko pa to. Kaso napakabait pala itong Opo. mister mo. Napakatino. Opo. Matino. Opo. Tapos palasimba pa. Opo. Oh. Paano po yun, sir? Kami lang kasi ng anak ko sa bahay. Pag anytime po, nakakapasok po kasi siya tulad po kagabi. Ito po. Tatawagan na natin itong si Ma'am Rodora Valencia. Ready na po siya. Ma'am Rodora Valencia. Ready. Magandang hapon po, Senator. Sasamahan po namin itong dalawa sa inyong tanggapan para gawa niyo po ng assessment, evaluation. Lalo dun sa bata kung ano pong narapat na tulong na may bibigay ng ating pamahalaan para sa kanila. Yes po. Since nakita ng bata ang pag-aaway ng mag-asawa, sure po ako na nagkaroon po ng trauma po ang bata. So, we can help po naman sa pamamagitan ng pagpapa-assess po sa bata pagdating po sa psychological po niya. Temporarily, to put the child to the institution. Okay. Temporarily. Call niyo po yun. Call niyo po yun and I will respect that. And then, meron ho dapat kakausap sa kanilang dalawa dito kay Mr. at sa Mrs. kung ano yung narapat nilang gawin sa kanilang relationship. Opo, tama po.
Barangay Bausi Officer. Ma'am Joanne, magandang hapon. Gagawa rin po kami ng coordination po sa inyo para po sa sitwasyon nito Yes po. mag-asawa. Ano po? Kasi nagkaroon ng Okay po, bantaan. Senator. Salamat po, Ma'am Joanne. Sabi ng isang netizen, unfair ng batas, idol. Sabi ni Sir Romeo. Well, ganun po talaga. May kasabi nga, the law may be harsh, but it's the law. At yan nga, kami na-file ng bill. Kahit ganun po yung ginawa niya, makakapag-abroad pa rin po siya. Well, hanggat walang naikakaso sa kanya, makakapag-abroad po siya. Pero pwede naman natin lapitan ng DMW, OWA, para sabihin natin dun sa OWA at DMW yung sitwasyon at i-review ng OWA yung complaint, then pwede siyang maiban, pwedeng hindi. Yun po kasi yung gusto para di po siya pamarisan yung kagayang ibang mga bata pong anak, madami anak, 3. Ganun po yung ginagawa tulad. Ilalapit ko po yan sa DMW and let's see what they can do. Pero ako po, sigurado ako, itong si Matthew, kayang-kaya po natin mapadeport ito. Yan. Itutuloy po nila at gawa po ng ban-ban, padadalhan daw po siyang 40K eh. Padeport na natin. Sige po. Kasi tumulong Ayaw lang niya din po. naman po kasi siya eh. Hindi, kaya nga, yung naitulong niya sa na 40,000 pesos, ibabalik ko sa kanya in pounds na, converted in pounds. And then after that, papadeport ko na siya para wala kang konsensyang utang na loob sa kanya. Okay sa yon? Kayo Hindi na po. Mahal na daw niya po yun eh. Sabi po ni ma'am sa kanyang kapatid ay sakit ng tiyan ko, hanip na yan. Pero grabe lalo ginaganahan pag nasasaktan ako, ang sexy ko daw tingnan. Sigaw talaga ako, te. Tapos sabi po nung kapatid niya, warak gid eh. Anong warak? Wasak na yung relationship nila. The way you touched me, that is the most happy moments that happen when I'm with you. And I want you to know that. And ang reply po ni Matthew, I know but it makes me happier. Knowing you are even a little bit more comfortable, a little more happier. Good night, beautiful lady. Sweet dreams. Okay, I'm not fight with you, sabi po ni ma'am. Thank you, baby. Idol, may sinend po si ma'am na medyo brat panty, naka-underwear po siya. Ang sabi niya, nice angle. And ang reply po ni Sir Matthew is, there's pillow blocking the full view. There's pillow. Wag mong tingnan, kung tingnan. Po, Pinatatanggal yung pillow? Okay. Kaya pala ma'am, isa sa mga dahilan kung bakit nabaliw si Sir, Opo. dahil dun sa mga combo ninyo at yung mga Opo. picture na yan. Saan mo nakuha yan, Sir? Sa cellphone niya po, kinuha ko po ng tulog siya. Ang galing mo pala. Ikaw palang agent James Bond 007. Hindi siya nagbura eh. Sa paano yan? Pero Tutulog siya at may kinuha ano mo? rin naman po ako doon sa cellphone niya, may nilagay din naman ako kung ano. Yung kahit nabura po ay, Ay. nung unang uwi niya po yun. Hindi- Nilagyan ko na at nagdudusa. Ayaw ko po. pong ibigay yung cellphone ko. Yun nga po, pinagbantaan niya ako. Kaya nakuha niya yung cellphone ko. At least napatawa kita, Sir, ha? Kasi kanina si Sir, doon pa lamang po, mga kapatid, doon pa lamang sa action center, iyak ng iyak. Oh. Ngayon si Sir, ngiti ng ngiti. Mukhang, siyempre, pag tumatawa ka na, nababawasan sa mga mo ng loob. After this, Sir, bigyan kita ng pamasahe, diretso ka sa simbahan kung saan simbahan gusto mo. And then I will support you all the way. Love mo si Papa. Love mo si Mama. Yan ang maganda. Dapat love mo sila pareho. Diba? Kung ano may mga narinig mo, kalimutan mo na yon. Tapos na yan, dapat move on ka na. Kasi kung minsan dumarating sa punto na kahit na sino, mag-asawa man, magkasintahan, maski magkapamilya, sa galit, nakakapagsalita sila ng mga bagay-bagay na masasakit. Pero pagkatapos nun, hindi naman nila talagang siniseryoso yun. Anong grade ka? Grade 4. Huwag ka na magalit kay Papa, ha? Bigyan ka namin ng regalo. O, bigyan ng malaking teddy bear to, bilhan natin, ha? At bigyan natin siya mga damit, shoes, para doon sa kanyang pag-aaral. Yes, sir.
wala akong galit sa ginawa mo. Kasi malaki ang kasalanan ko. Sorry kasi kahit alam ko na napakabuti mong tao. Sorry kasi alam ko. Kuya, Ay. umiiyak. Iyak ka ba? Iyak. Nawa ko sa bata. Naawa siya.